lahat. Dahil, pardon doon sa delay na yon, na kahit paano, kahit konti lang. But because of that, ay hindi na tayo magkakaroon ng introduction. So, Ephesians chapter 5, verses 8 to 14, in ating text. Let's read it. To 14. For at one time you were darkness, but now you were light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of light is found in all that is good and right and true. And try to discern what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. For it is shameful even to speak of the things that they do in secret. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Therefore it says, Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Palain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita at patuloy nating tinatahak ang doctrinal or ang application part ng Ephesians na kung saan tinutulungan ni Pablo ang mga mananampalataya sa Efeso na i-apply sa kanilang buhay yung body of truth na binanggit niya doon sa mga naunang bahagi. Binanggit niya doon sa doctrinal truth or doctrinal section ng Ephesians kung paanong sa biyaya na transform sila from being a child or children of wrath ay naging anak ng Diyos. They were created now for good works. Kung dati they are futile in their understanding at yung kanilang works, they are unfruitful. Now they were created anew, but for the purpose of doing good. Sila'y pinag-isa bilang one new humanity. Ito yung church. They belong now to this church who would one day display the grace of God in everyone, including the angels. They are now a very peculiar people who would set a difference in the world. Yun yung tinatahak na direksyon ng doctrinal section ni Pablo. Kaya naman sa portion na ating binabagtas dito sa chapter 5, mula sa verses 3 to 14, wherein yung ating series ngayon, hinahamon sila ni Pablo na lumakad ng naiba kumpara doon sa mga unbelievers. At in fact, sila'y dapat lumakad bilang mga anak ng liwanag. That's why we have entitled yung ating series, Walking as Children of Light. The central command here is in verse 8 na walk as children of light. Kaya nakita natin, nung nakaraan, pagtalakay natin para tingnan paano yung pamumuhay bilang mga anak ng liwanag, they needed to abstain from all appearance of sexual immorality. Sinabi niya, hindi man lamang dapat makilala ang sino man sa inyo. Anyone among you must not be named like this one, sexual immorality. And even through the deeds and through our speech, hindi dapat magkaroon ng ganong mga bagay. At nagbigay siya ng rason kung bakit. Ang dalawang rason is una, dahil yung mga ganoong tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Meaning to say, you're not one of them. They're not having the kingdom of God in the future. Kung hindi sila magsisisi, pero kayo, papunta kayo doon, mamanahin nyo yung eschatological kingdom of God in the future, nakasama ang Diyos at si Kristo, kaya hindi kayo dapat mabuhay sa sexual immorality. Pangalawa, ang puot ng Diyos ay nasa kanila na nangangatwiran para dito. Ang mundo, it did all of these things that ini-impress sa atin. It's just good to take some pleasure. Pero no, ito para sa atin dahil ang puot ng Diyos ay nasa ganitong mga tao. And you're not under wrath. You are under
the love of God and the grace of God at in future tatamasahin ang kingdom ng Diyos. Hindi ang puot ng Diyos sa impyerno. Therefore, you flee from the works of this wicked and sexually immoral people. Sa ating text ngayon na binasa, dito nakita natin hinihimok silang lumakad sa liwanag na nakakalugod sa Diyos sa halip na makipag-participate sa mga gawa ng mga makasalanan. In a sense, ay nagbibigay pa rin siya patuloy ng reason bakit hindi tayo dapat maki-associate sa mga sexually immoral na tao. Pero dito ay bibigyan niya ng comparison ang light and darkness. That's just as if that we are light now, meron tayong natural na capacity now to be different. And we need to exercise that difference at in somehow magiging influence sa kadiliman. This darkened world, full of people na mga makasalanan, somehow we stand as light, producing a difference in our life, maging kakaiba, upang sa ganon, somehow positively magkaroon ng kakaiba na impact sa kanila. We would babagtasin natin kung ano yung magandang bagay na yon na pwedeng madulot ng isang pagiging anak ng liwanag. At ang rason kung bakit kailangan gawin itong bagay na ito na tayo ay lumakad na sa liwanag na nakakalugod sa Diyos, sinabi niya doon sa verse 8, doon ay pinaalala muli ni Pablo yung nakaraan nilang buhay. For in former time, nung mga nakaraan, dati kayo ay mga kadiliman. Hindi man lang sinabing mga anak ng kadiliman, kundi sila mismo ang kadiliman. Dati kayo mismo yon. The very embodiment of darkness you are. Kayo mismo yon. Pero sinabi ni Pablo, pagkatapos nito, sinabi niya, ngunit ngayon, the eschatological na phrase, but now, because of Christ. Pag sinabi yung but now na yon, ni Pablo, laging theologically nakakabit yung nangyari sa atin or sa believer in connection to Christ's event. Dahil sa pagdating ni Jesucristo, but now, kayo ay liwanag. That's why sinabi niya, ye are children of light in the Lord, because of the Lord Jesus Christ. And in the realm wherein you are in Christ, it is now that you are now light. Baga, parang sinasabi dito, sa yung dito, parang hindi naman kayo talaga children of light lang. Kayo mismo ang light of this world. Sinasabi naman ng Biblia, di ba? That we are the light of this world. We are the light and the salt of the earth. Kaya naman, ang central command ni Pablo sa kanila ay ito, you walk as children of light. So, napaka-importanting command ito dahil ito ang buhay na compatible sa transformation na naranasan nila. Walang ibang paraan ng pamumuhay para sa mga anak ng Diyos kundi ang lumakad sa liwanag dahil ito sila. They were darkness, but they are now light because of Christ. So, ang message na pwede nating makuha dito, it is important for God's children to walk in the light because it is compatible with the transformation that they've experienced. It is important. Hindi ito dapat baliwalain. Mahalagang reminder ito sa atin because kung makakalimutan natin what happened on our conversion, that dati mga kadiliman tayo at nasa kadiliman, biglang napunta tayo sa kaliwanagan at napunta tayo sa kaharian of God's dear Son. Pag nakalimutan natin yun, doon lalabas yung maraming mga kasalanan. Doon lalabas yung mga pagpapabaya sa pananampalataya, pagpapabaya sa ating buhay, sa ating testimonya, sa harap ng makasalanang mundong ito. Mahalaga para sa mga anak ng Diyos na mamuhay sa liwanag sapagat ito ay akma doon sa pagbabagong nangyari sa kanila. May nagbago na nangyari sa atin.
post tenebras lux. After darkness, light. So, as the Reformation is crying. Kung anak ka ng Diyos, ngayon ay kailangan mong marinig ang salita ng Diyos na ito. Paalala ito sa atin, na dati kayong nasa kadiliman, ang morality natin ay bagsak noon, kaya naman walang habas nating nagagawa yung iba't ibang mga kasuklam-suklam na bagay sa harapan ng Panginoon. And we pretend that we're okay. Tama, okay lang, pupunta ako ng church whenever I want to, pero I would go back sa aking buhay noon. Yun ang ating buhay. Mga fake, whether lumaki tayo sa iglesia, anak tayo ng mga members, we thought we are Christians, but we are living fake sa labas. Pero hindi na tayo ganoon ngayon. Tayo ay naging mga anak ng liwanag. Kaya walang point na gawin nating muli yung mga immoralidad natin noon. The ones that we left behind, wala na tayo dapat na babalikan doon. At walang point para makisama tayo sa mga maling gawain na mga nasa kadiliman dahil nasa liwanag na tayo. I'm not saying na hindi na tayo magkakasala. I'm saying here that we try na mabuhay bilang anak ng liwanag. And that is to try to please God in everything that we do. Trying, just like George Mueller, he says, dun sa kanyang buhay, sa kanyang talambuhay na siya mismo nagsabi, I now don't live in sin. Hindi ako nabubuhay sa kasalanan. And sa isa pang banda, I am most of the time being tempted and one overtaken by sin. But never akong nabuhay sa kasalanan. Hindi ko sinadya na magkasala ngayon sa harapan ng Diyos. And that's the challenge para sa atin. Dahil tayo ay mga anak ng liwanag ngayon, we need to live as that children of light. Ang pagkalimot sa katotohanan ito, ang nagdulot sa maraming Kristiyano na mahulog sa samot-saring kasalanan na hindi nila akalain ay mahuhulog sila. Even their friends got shocked because of the sin na nakahulugan ng mga taong nakalimot sa katotohanan nito. Kaya nawa, ito ay magsilbing hamon sa bawat isa sa atin. Walang Kristiyano, tunay na Kristiyano ang dapat na nasasapatan na siya ay mediocre lang. All of Christians are commanded na parang bucket in the winter, full of water, na pag hindi mo in-steer, magtitigas yung ibabaw hanggang sa tumigas yung buong laman ng pail na yon. So, bilang mga Kristiyano, we need to always crush that ice in us. We need to steer the water that is in us. And that is by living as children of light. So that question is, what should God's children do as children of light? Papaano yung pamumuhay bilang mga anak ng liwanag? Dalawang bagay yung makikita natin dito. Una, discerning what pleases the Lord. And number two, exposing what's evil through the light. Tingnan natin yung una. Discerning what pleases the Lord. Verses 9 to 10. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. For the fruit of light is found in all that is good and right and true. And try to discern what is pleasing to the Lord. So Paul inserted a parenthetical comment describing the fruit of light as the greed for discerning what pleases God. Kung papansinin nyo, bago niya itinuloy, dapat tuloy-tuloy yung kanyang thought dito. You walk in light, sinabi niya, but now you were light in the Lord, walk as children of light, and try to discern what is pleasing to the Lord. Dire-diretso dapat yun, pero meron siyang clarifying digression. Na gusto niyang i-clarify, i-describe, ano ba yung bunga ng liwanag?
Bago niya sabihin yung dapat nilang gawin kung paano lumakad bilang mga anak ng liwanag, inilatag niya muna kung ano yung fruit of light. Ano ba yung bunga ng liwanag? Mayroong napoproduce. Ibig sabihin, may napoproduce na bunga ang liwanag. At ito ay mga ethical truths. Ibig sabihin, pag-uugali ito. At sa mga bungang ito, dapat sukatin ng mananampalataya kung ano ang kalooban ng Diyos. Diba? After niyang sabihin ito, sinabi niya, you try to discern what is pleasing to God. Ang ibig niya sabihin, paano mo malalaman kung ano yung pleasing sa Diyos? Ito na, binigay niya. Ito yung fruit of light. For the fruit of light is found in all goodness, right, and true. Sa all goodness, ang ibig sabihin, sa Septuagint, yung Greek translation ng Old Testament, ito ay term na madalas practical at material ang connotation. Doon sa Nehemiah, nagpapasalamat o nagre-repent ang buong Israel nung panahon ni Nehemiah at inaalala nila yung kabutihan ng Diyos at sinasabi nila, of all these things that you have done, we have seen sa inyong harapan. And then enumerate ng Israel kung ano yung mga bagay na yon. Sinabi niya, yung kanilang forefathers, they captured fortified cities and a rich land and took possession of houses full of all good things. Cisterns already hewn, vineyards, olive orchards, and fruit trees in abundance. So they ate and were filled, and they became fat, and delighted themselves in your great goodness. You see, yung enumeration ng goodness ng Diyos na yun, puro physical, puro beneficial. Meaning, ito ay benevolence ng mananampalataya o ng Diyos. Kaya itong sinasabi niyang all goodness na ito, it can be translated kindness. Kaya ito ay yung pagiging kind at benevolent ng mananampalataya. So anong sukatan para malaman mo ang kalooban ng Diyos? Whenever it is being beneficial to someone, not just for yourself. Paano malalaman ang kalooban ng Diyos? Meron bang magbe-benefit dyan? Makakabuti ba yan sa iyong kapatid? After all, sa New Testament, doon sa mga things indifferent na sinasabi ni Pablo na hindi sinasabi ng salita ng Diyos kung good or bad, whether ano yan, sinasabi niya, napakahalaga nung consideration of others. Is it good for them? Tingnan mo, baka may na-offend. So, mahalagang sukatan ng kalooban ng Diyos ay yung goodness, yung kindness, yung benefit nito sa mga kasamahang mananampalataya. Pangalawa, yung right, yung dikaiosune or righteousness, ito ay tumutukoy sa matuwid na pag-uugali. Usually, ginagamit ito sa salvific sense, yung righteousness na ginagawad ni Jesus. Na-earn niya, ginagawad sa atin para tayo ay pawalang sala. But in the context of this, yung right dito is righteous na pag-uugali. Matuwid na pag-uugali. So, isa sa bunga ng liwanag ay yung pagkakaroon ng matuwid na ugali. Opposed ito sa sexual immorality and filthiness, yung binanggit niya doon. Na sexual immorality, filthiness, the counter is, yung bunga ng liwanag is righteousness. Righteous na buhay na hindi mo aatimin na mabuhay ng katulad ng mga unbelievers. Number 3, sinabi niya yung bunga ng liwanag is true. O kaya ay truthfulness. Ito yung behavior na honest at ayon sa standard ng salita ng Diyos. So, you want to know the will of God is kung ito ay beneficial sa ibang tao, lalo na sa mga mananampalataya, kung ito ay righteous, hindi ito makasalanan, wala kang nilalabag na commandment ng Diyos. Pangatlo, it is honest to the teaching of the Word of God. Pagkatapos ibigay yung mga ethical truths na ito, saka binigay yung unang dapat nilang gawin. Paano sila mabuhay bilang children of light and try to discern what is pleasing to the Lord. So God's children are called to discern what is pleasing sa Panginoon.
We need to exercise this discernment. At hindi, itong discernment na ito, hindi ito yung walang means na mararamdaman na lang natin, ibibigay sa atin ng Panginoon, ano yung kanyang kalooban. No, may mga means. Merong sukatan. At ito nga tatlo na ito ang sukatan. Pagkatapos ibigay yung fruits na ito, saka binigay yung dapat nilang gawin. So God's children discerns what is pleasing to the Lord. Para malaman ito, dapat nilang itest ito sa batayan ng good, right, and true. As an illustration, di ba? Pag tayo namamalengke, we need, para malaman natin ano yung magandang bilhin, dapat alam natin kung ano yung maganda. May sukatan tayo. No, sa pagpili ng orange, kailangan pala mabigat. Gaano kabigat? Kailangan malaman mo na mabigat para juicy, hindi siya tuyot. So, meron tayong batayan sa lahat ng bagay na maganda. At ganun din sa pagpili kung anong kalooban ng Diyos, dapat may batayan. At bilang mga mananampalataya, naharap tayo palagi sa mga pagdedesisyon kung ano ang ating pipiliin. At sa mga desisyong ito, kinakailangang hanapin natin ang gusto ng Panginoon. What pleases God in this given situation? Kailangan natin ng batayan sa pagpili ng kalooban ng Diyos. Sabi ni Pablo, ang batayan, ano yung benevolent, ano yung matuwid, at ano yung katotohanan. So the point is this, children of light should live to please God by discerning every decision based on what is beneficial, righteous, and true. Ang mga anak na liwanag ay dapat mamuhay para sa kaluguran ng Diyos at ito ay magagawa sa pagsuri sa bawat desisyon kung ano ba ang nakakatulong, matuwid, at batay sa katotohanan. Bakit ito pleasing sa Diyos? Kasi ganito siya. Ganito nag-ooperate ang Diyos. All He does is beneficial. Kaya nga tama yung sinabi ni George Mueller kanina. Ang Diyos, more than willing siya na tulungan ka before bigyan ka ng trials sa buhay mo. Ang problema lang is, nakikita natin yung trials na nauuna before yung kagustuhan ng Diyos na through that trials, He would work something special sa iyong buhay, especially yung faith mo. So all He does is beneficial, right and true. Lahat ng ginagawa ng Diyos. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay kung ano ang makakabuti. Hindi siya gagawa ng bagay na hindi makakatulong. Hindi siya gagawa ng bagay na makakasama dahil walang ginawang masama ang Diyos. Di ba sa simula pa lamang ng paglikha niya sa tao, very special ang paglikha niya sa tao. Anong pakay niya? He wants them to enjoy Him forever. He wants you to enjoy Him forever. And bago yun, after that, hindi lang niya kinreate tapos let's have enjoyment here. No, binigay niya muna lahat ng kailangan niya. Binigay ang liwanag, ang land, ang tubig, ang hangin, ang mga animals, vegetation sa lupa, fruit-bearing trees for man to enjoy and live. Ganyan ka-benevolent ang Diyos. Kahit sa mga evils na pinipermit niya sa ating buhay, it meant for our good. Because He is good. Kaya nga, when we choose to do good for our souls and for others, He is pleased. At hindi lang siya good, siya din ay right and just. Hindi siya gagawa ng kasalanan. Hindi siya ang Diyos na nabubuhay dahil siya ang Diyos na nabubuhay sa liwanag. Hindi siya ang Diyos na nabubuhay sa kasinungalingan. He would always expose evil and lies. Ayaw niya ng kasalanan, but He loves righteousness. That's why He is pleased when we do right thing. Bukod sa mga ito, ang ating Diyos ay true and honest. Lahat ay nire-reveal niya sa atin ay totoo. Hindi siya magsisinungaling. His words are ever true, and it changes every one of us kung tayo madadarang dito. Nakita niyo ba ang gustong ipabatid ni Pablo dito? God is light, and we are the children of light, and the fruit of light are this, and in these qualities God is pleased. Therefore, we seek the pleasure of God by running our lives according to this ethical grid.
It means, hindi na dapat bara-bara ang ating mga pamumuhay. Ibig sabihin ng bara-bara sa Tagalog, yung walang you doesn't count the cost ng ating mga pagdedesisyon. Mayroon dapat na pagsusuri kung ang isang desisyon ay tama o mali. Kailangan natin ng discernment sa ating mga pinipiling desisyon. By the way, yung discernment, ginagamit siya sa Old Testament or sa Bible times sa isang farmer, bibilin siya ng yoke para sa kanyang oxen. Minsan, dalawa para sa dalawahan. Titingnan niyo yun sa shop, na pagbibilan niya, mukhang okay to, but hindi siya masasapat doon. Natitingnan niya lang. Ang gagawin niya is, iuwi niya yon at itatry niya doon sa kanyang oxen kung mag-work talaga, mag-fit talaga. And that's the kind of testing that Paul wants us to have. You test everything kung ito ay kalooban ng Diyos. You discern. Dokimadso ang ibig sabihin nun. Ginagamit din ito. Ito para i-test yung sinasabi ng sino mang nagpo-proclaim ng katotohanan sa New Testament times. Diba? Do not despise prophecies, but test everything. You test everything. Ang discernment na ito, yung paggamit ng critical judgment, batay sa pamantayan ng liwanag para alamin kung ano yung dapat gawin ng mananampalataya sa isang sitwasyon. There are times na black and white, di natin makita. Minsan gray yung mga bagay na yon. What should we do? You think, you have this greed in mind dapat sa ating buhay. So the challenge is to seek to please God in every decision by carefully examining its benefits, rightness, and truthfulness. Mabusisi ang pag-discern ng kalooban ng Diyos. Minsan ang hirap tingnan. Buti na lang may guide tayo na sa isang book na basa natin is 2 bagay ang guard ng Diyos para malaman mo yung kalooban ng Diyos. Yung kanyang providence and yung wisdom na ibinigay niya sa'yo. Yung providence, wala tayong magagawa doon. Pero at the other end, kinakailangan para hindi tayo mahulog sa kabilang banda, kinakailangan ng wisdom. And wisdom comes from God. And wisdom comes from discerning or by taking yung mga measures na binigay ng salita ng Diyos para malaman natin what's pleasing to Him. So, lalo na sa mga importanteng desisyon, mabusisi ang discernment sa kalooban ng Diyos. Madalas ay yung benefits lang na pansarili ang ating iniisip. Pero nakakalimutan natin na tanungin, is it right for me to take that path? Minsan hindi tama sa atin yung pinapili natin, pero dahil may benefit sa atin ay nasasapatan na tayo doon. Madalas itong nangyayari sa pagpili natin ng career path natin sa ating sarili. Minsan dahil may pangangailangan, pinipili natin yung makakatulong sa atin na trabaho kahit hindi na tama o akma sa faith mo yung trabaho mo. Diba? Hindi na natin nakukonsider yung sinful environment ng trabaho natin. Hindi nawawala yung sa secular job, yung sinful environment. Pero there are workplaces na kakayanin mong maiwasan yung sinfulness at hindi mo kailangan mag-compromise. Pero there are certain workplaces na talamak ang immoralidad at corruption. That's why one of us have this testimony na naghahanap ng trabaho, na-try niya magtrabaho, but for one day, umuwi na siya, ayaw niya na. It is because mayroong compromises. Ma-jeopardize ang kanyang Christian testimony. And I salute that person. At kung mahina ang pananampalataya mo sa ganong workplaces, tiyak matatangay ka. And pleasing God would be impossible for you in that workplace. You will only end up grieving and quenching the Holy Spirit. What would happen to your faith? It would be stagnant. So be careful on choosing your career path. Don't just consider if it is beneficial to you practically. Consider also if that work is right for your soul. Same is true sa pag-abroad or pag-move sa isang lugar without considering if it is right for your soul. The one consideration is, meron ka bang church doon that you can grow your faith with at saka
You can exercise your gifts. But sadly, wala yun sa equation whenever a need comes and an opportunity comes. Second na lang yun. Swertihan na lang. Or salamat na lang, meron. Pero pag nandun ka na, tatawagin mo si brother, mag-mission ka dito, walang ganitong church dito. Ikaw ang pumunta dyan, tapos pupuntahin mo kami dito, dyan. You see, ang first consideration is your soul. Pero minsan naman ay nagde-decide tayo batay sa liberty na binigay ng Diyos sa ating bilang Kristiyano. Sa mga bagay na adiapora, things indifferent, hindi sinasabi ng scriptures na bawal. Dahil dito, baka basta-basta na lang natin itong ginagawa, thinking that it is just right for you. It is your right. Hindi pinagkakait ng salita ng Diyos. Kapag nahaharap ka dito, hindi sapat yung rightness ng isang bagay para maging pleasing ito sa Diyos. Dapat din nating tanungin kung ito ba ay beneficial sa ating sarili at sa ibang tao, lalo na sa mga mananampalataya. Baka sa paggawa natin ng mga liberties na ito ay may nasasagasaan tayong kapatid at natitisod sa atin. Paul said this, di ba? All things are lawful. Pwede namang gawin lahat, but not all things are beneficial. Not all things are expedient. Hindi kinakailangan lahat. Okay, gawin mo yan, but consider, kailangan mo ba talagang gawin yan? Consider natin na habang hindi pinagbabawal ang bagay na yan, pero baka hindi yan kailangan at hindi yan nakakatulong. We cannot please God in that situation. Uso nga rin din ngayon yung online games na may pusta, madaling manalo, di ba? Through GCash, madaling mag-withdraw. And you think na hindi pinagbabawal ng Diyos explicitly yung gambling, kaya pasok ito sa liberty mo. But is it right for your soul to covet others' money? Ito ba ipapasa sa katotohanan ng salita ng Diyos? Hindi ba't ini-encourage tayo ng salita ng Diyos na magtrabaho gamit ang ating mga kamay? Baka imbes na magsipag tayo, maging batugan tayo at umasa sa mga ganitong sugal. Ano lang naman ito, pastime ko, libangan. Hindi ka naman ako magpapalulong dito. Well, I tell you this, hindi nalulugod ang Diyos sa gambling dahil sa loob nito ay yung puso na hindi umaasa sa Diyos kundi sa pera at sa luck. Kaya naman, mga kapatid, maging maingat tayo sa ating mga desisyon. Naway maging seryoso tayo na i-please ang ating Diyos, just like the Lord Jesus Christ, who did everything for the pleasure of God, His Father. Nung siya ay nagsakripisyo sa krus, it is His right to come down on the cross at hindi na ituloy. It is His right na hindi na lang tanggapin yung cup, ipasa na lang ito sa iba, yung cup ng suffering. But it is not going to be beneficial for us. That's why He prayed to the Father, not my will, but thy will be done. I will drink it for your people. Pinili niya yung pleasure ng Diyos. And that decision gave us the greatest benefit of all. By Jesus' stripes, we are healed. And by His death, we experience the transformation from darkness to light. Because Jesus chose that path. And would you choose that path also that is beneficial not only to you, but to others? That is the well-pleasing thing to do in every situation. Number 2, exposing what's evil through the light. Verses 11 to 14. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them, for it is shameful even to speak of the things that they do in secret. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Therefore it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Ang hirap intindihin ito nung pinag-aaralan ko. Anong ibig sabihin nito na when one is being exposed to the light, it becomes light also. Ano ibig sabihin nun? So, para maintindihan ito, I have consulted many commentators, but here it is. Pwede ko ibigay sa inyo. Paul repeats the sentiment of
chapter 5, verse 7, where he urged Ephesians not to be partakers with the sons of disobedience. Tinawag sila ng Panginoon yung kanilang gawa ng kadiliman na unfruitful. So in contrast sa fruit of the light, di ba? Yung light may fruit, pero sila, unfruitful yung bunga ng kadiliman. Akala ng mga unbelievers, tayo yung mga sinasayang ang buhay dito sa iglesyang ito. No. There is fruit in what we do. They are the ones who are barren and will reap the judgment of God. Kaya naman ang hamon ay huwag magkaroon ng bahagi sa kanilang masasamang gawain. It is not association in the civic life. Gusto ko lang linawin ito. Hindi ito yung, huwag ka nang makasalamuha sa kanila kasi hindi ka magiging light kung ganon. But this is not being associated in their unfruitful deeds. Sa halip, ang dapat gawin ay i-expose yung kanilang mga masasamang gawain. I-expose kung gaano nakakahiya yung kanilang mga gawain. Sabi niya, for it is shameful even to mention yung kanilang mga ginagawa. I-expose natin ano yung kahiya-hiya, gaano kahiya-hiya yung kanilang mga gawa. Ang tanong is, paano yung exposure na ito? It is not in joining them. Sinabi ni, na wag daw gayahin. Therefore, ano yung kabaliktaran ng not joining them? It is by living a different life than they do. Ito ay pamumuhay na naayon sa liwanag at nakakalugod sa Diyos. So it goes back to our point number 1. Whenever you are living to please God, ginagamit mo yung greed ng fruit of the light. In that way, na-expose yung kadiliman na meron ang mga taong nakapaligid sa Diyos. Anong purpose nito? Ito yung maganda. What's the purpose? Bakit kailangan mo i-expose sila? Para hiyain lang sila? No, may purpose na maganda si Pablo dito. It is for the hope that they would come to their senses, knowing their sinfulness, and by the grace of God be saved. Ito yung ibig sabihin ni Pablo doon sa verse 13. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Binabalik ni Pablo dito yung possibility na kung ano yung nangyari sa iyo, from being darkness, you become light. It can happen to them also. Kapag nadarang sila sa katotohanan na ini-express ng iyong pamumuhay, mako-confront yung kanilang mga kasalanan, and it may bring them to the light also. Yung exposure sa liwanag ay maaring magdulot din ng liwanag. At para back up pa ng katotohanan ito, hindi tayo gumagawa ng sariling interpretation. Let Paul interpret it sa kanyang quotation. Para back up pa ng katotohanan ito, nag-quote siya ng isang written document na alam nila nung panahon na yon. Di natin alam kung saan ito galing. Pero ito ay isang pagtawag sa makasalanan para maligtas at magliwanag si Kristo sa kanilang buhay. Doon sa last portion ng ating text, awake, sinabi niya, therefore it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Salvific yung purpose. Bakit kailangan mong mag-shine out as light? You live different in this with these people, yung kanilang pamumuhay. Because in doing so, pwede na maligtas sila. Dito magkakaroon ng bigat yung hamon na mabuhay tayo ng kakaiba sa mga unbelievers. Kakaiba hanggang sa punto na maporma natin si Kristo kung paano tayo mamuhay. Hanggang sa masabi ng ating mga kapitbahay, I want your God to be my God also. So the point is this, God's people should deliberately be living a gospel-centered life in front of unbelievers, hoping that they may be drawn to Christ and be saved. It is possible na gamitin ng Diyos yung ating mga testimonies. And it happens sa mga mananampalataya, great men of the faith, who are moved by the testimonies of
many Christians before them. They were standing on their shoulders and tried to take the Lord Jesus Christ as their Savior because someone did it at pinakita ano yung nangyari sa kanilang mga buhay. It went well. Hindi man sila nabuhay ng maayos sa mundong ito, but they left a remarkable imprint sa buhay ng maraming tao. Just like what happened to George Mueller. We are to display our lives, the grace of God in Christ. This is our calling. I-display natin yung biyaya ng Diyos before this watching world. Yan ang purpose. Bakit ka nasa iglesia? We are like, loobin ng Diyos, kahit talo ang Gilas, manalo sila. We are like Gilas kung mag-champion sila sa FIBA. At nandun tayo sa caravan at tayo nagsishout, we are victors. The church is like that. We are the representative of God and we are victors. We are the recipient of God's grace. Yan ang dapat na pinapakita ng iyong buhay bilang miyembro ng Iglesia ni Kristo. There is a sense na tayo ang tanging Bible na binabasa ng mundo dahil sa atin nila nakikita ang katotohanan that there is a God who lives. Kaya naman we should be evangelistic in the way we live our lives sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Dapat ay nag-evangelize tayo sa kanila. Parte ito dapat ng desire natin bilang mananampalataya. Dahil ito ang desire ng Diyos. In fact, tinuruan tayong ipanalangin ang mga lost. Nag-iwan ng Diyos ng pattern of prayer, di ba? And in that pattern of prayer, may portion doon, thy kingdom come. It is already here, itong kingdom na ito. But praying that the kingdom would come, ibig sabihin, yung flourishing at advancement ng kingdom na ito. E paano yung advancement ng kingdom in this age? It is through the heart of people na na-transform from darkness to light. Whenever you pray, thy kingdom come, ibig sabihin is more people got saved through missions, through your testimony, through everything na may effort ng evangelism, through that part, through that instrumentality, the kingdom would come. At isang effective na pagpapakita ng ebanghelyo at evangelism is the way we live our lives. Nagiging mabango yung gospel whenever we are living according to what God has commanded us to do. Therefore, yung prayer na yon ay katumbas ng panalangin na maligtas ang mga tao. Therefore, we cannot do that kung wala silang nakikitang kakaiba sa atin. We cannot do evangelism kung ang church, they are not living differently in the world. Yung power ng iglesia at power na meron ka, it is because of the difference that we do. The difference that we make in this world. Hindi yung assimilation, hindi yung pakikisama. Kung gawa kung gaya ng sabi ni Paul Washer, katulad tayo nito that we act like the world, dress like the world, smells like the world, there's no different, what should it do? Well, sinasabi niya doon, hindi tayo mananampalataya, yung ganung bagay. But if we are indeed saved and we live like this, wala na yung saltiness. Para saan yung saltiness? It is good that itatapon na lang at tapakan na lang ng mga tao. Para saan pa naging Kristiyano tayo? Kaya binilinan tayo ng Panginoon, di ba? Let your light shine before all men, that they may see your good work and what? They glorify God.
Tayo ang liwanag at asin ng sanlibutan. Bilang liwanag, tayo ang gabay patungo kay Kristo. Bilang asin, tayo ang nag-aares ng kabulukan sa mundong ito. We expose their sinful deeds and we live a life that is corrective of their life. Because we are transformed from darkness into light. That's why ang challenge sa atin, examine your manner of living in front of others and see if it is different from their ways. Paano ba tayo nakikilala ng mga kapitbahay? Baka ang simpleng lang sa atin is, Baptist yan. Bakit? Kasi nag-church yan pag Sunday, pumupunta sa Baptist Church. Hanggang doon lamang ba tayo? Baka mas gracious pa nga sa atin yung ating mga kapitbahay at mas patient pa sila kaysa sa'yo. Baka sila pa yung umiintindi sa mga bagay na nakakatisod sa atin. Nahamon pa din kaya ang ating mga kapitbahay sa uri ng iyong pamumuhay. O baka nabibindicate sila na, this is just life. Look at what my neighbor is. Kristiyano siya, pero ganun din naman yung buhay niya. Baka nabibindicate sila, tama lang. Tuloy ko lang yung ganitong bagay kasi ginagawa din ng Kristiyano kong kapitbahay. Nahahamon pa rin ba sila kung paano mo pinapalaki ang mga anak mo? Or tampulan tayo ng katatawanan because anong sinapit ng ating mga anak sa paraan ng pagpapalaki mo sa kanila. We are not perfect. At some point, ay marahil ay napulaan tayo ng ating mga kapitbahay. There are things that we said, there are things that we do na tatatak na sa kanilang buhay. Ayan pala ang mga Kristiyano. Pero hindi pa huli ang lahat para simulan mong maging liwanag sa iyong komunidad. Magsimula kang gumawa ng mabuti para sa kanila at simulan mong ipanalangin ang kanilang kaligtasan. May your life be like the life, at least, yung nangyari sa kay George Mueller nung kanyang funeral. Even yung mga tao na hindi acquainted sa kanya, kasi hindi naman siya acquainted sa civic life, pero nung namatay siya, pati brusko umiiyak because of the spectacle of those people na nag-inline na nakikiramay sa kanila. Almost all of Bristol ay nagbigay ng kanilang last token of respect sa kanya. And that kind of life ganun din ang mangyari sa atin. Whenever we finish our race, na sana at least may kirot sa puso ng ating mga kapitbahay that someone who is a good neighbor, a good Baptist that they know, a good Christian that they know, have left them at wala na yung kanyang mga good deeds sa kanila. Somehow, pwedeng gamitin ng Diyos yan para sila ay maligtas. Hindi yun ang nagliligtas, but they would be beneficial or pwedeng mangyari na pabanguhin nito yung ating mensahe na ebanghelyo that Christ really saves and changes the lives for the better. So being the children of light has put us to a situation where we can bring changes in this darkened world. Use it. Don't use that opportunity that you have being the children of light. Let's pray. Lord, we are grateful. You have enlisted us to be faithful by bringing us faith. Help us, Lord, to use that faithfulness para ipakita paano yung pamumuhay ng mananampalataya. Nawa ay maging ilaw at asin kami sa sanlibutan ito. Gamitin mo kami para sa propagation ng inyong ebanghelyo. Our loved ones, mga kamag-anak naming wala pa sa inyo, dalangin namin na gamitin mo kami para dalhin si Jesucristo ipakilala sa kanila at sila maligtas. Our children, nawa makita nila kami nahuwaran sa buhay pananampalataya that paglaki nila, hindi nila i-despise ang Kristyanidad. Tulungan mo kami na dalhin sila sa paanan ng Banal na Espiritu, paanan ni Jesucristo.
at sila ay maligtas. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.